Hello po. Kumusta po kayo? Ito pong muli si Nick Crisostomo, na tagapagbahagi ng salita ng Diyos. At sa oras pong ito ay magbabahagi muli ako ng patungkol sa kaligtasan. At masasagot natin ang katanungan na gaano ba kabilis magligtas ang ating Panginoong Hesus? Kaya niya bang magligtas agad-agad? O kinakailangang palipasin muna ang mahabang panahon bago niya tayo iligtas? Sa oras pong ito ay ang ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng dalawang kriminal na nakapako sa tabi ng Panginoong Hesus. Yung dalawang kriminal. At yung pong isa doon ay naligtas at yung pong isa ay hindi naligtas. At ito po yung ating pag-aaralan at aalamin natin kung paano ba naligtas yung isa at kung paano napahamak yung isa. Ito po ay makikita natin sa salita ng Diyos sa aklat ng Lucas chapter 23 at 39 hanggang 41. At ito po yung pag-aaralan natin. Tingnan po natin dito kung paano yung isang kriminal ay naligtas at kung paano yung isang kriminal ay hindi naman naligtas. At ito po yung sinasabi sa verse 39. Ito po yung sinasabi: tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. So, tatlo po silang nakapako sa krus noong time na yon. Si Kristo po ang nasa gitna. At yung nasa kaliwat kanan ay sabi dito yung salarin o mga kriminal o masasamang tao. At yung isa, sa halip na irespeto si Jesus, sa halip na makisimpat siya kay Jesus dahil silang lahat ay nakapako sa krus, kanyang ininsulto si Jesus. Ito nga yung sinabi niya: hindi ba ikaw ang Kristo? Sabi niya kay Jesus, iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. So ganun niya ininsulto si Jesus. Nang marinig ito ng isa, pinagsabihan siya ng isa. At ito naman ang sinabi ng isa: wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan ding tulad niya. So, pinagsabihan ng isang kriminal, yung kriminal na ng insulto kay Jesus. Yun. Tapos, ang sabi pa ng isang kriminal na ito sa verse 41, sabi niya, tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. So, inamin ng isang kriminal na ang sabi niya, tama lang na tayong dalawa ay pinaparusahan dito. Deserving tayo, parang ibig niya sabihin na tayo parusahan dito kasi tayo makasalanan. Pero ang taong ito, si Kristo, si Jesus, yung tinutukoy niya, ay walang ginawang masama. So alam niya dito na si Jesus Christ ay walang ginawang masama at sila yung dalawa yung masama. So pagkatapos ng masabi ng pangalawang kriminal na ito, tumingin siya kay Jesus at nakiusap sa kay Jesus. Ito yung sinabi niya kay Jesus sa verse 42, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So ganito siya nagpakumbaba kay Jesus, ganito siya nangusap kay Jesus na may pagpapakumbaba at pagmamakaawa na sinasabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So dito makikita natin na alam niya na si Jesus Christ bagamat mamamatay pero mabubuhay din at maghahari. At alam niya na bagamat siya rin ay mamamatay pero magkakaroon din siya ng buhay. Kaya nga sinabi niyang alalahanin mo ako. Ibig sabihin, umaasa na pagdating ng panahon ay mabubuhay siya. Yun po ang ibig niya sabihin dito. Ngayon, anong sagot po ng ating Panginoong Hesus doon sa pangalawang kriminal na ito? Ito po sa verse 43, ito po yung napakagandang pangako ng Panginoong Hesus doon sa kriminal na ito. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So hindi po ba't ganun tiniyak ni Jesus nung oras na yun na sabi niya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso? Ibig sabihin, ang lalaking iyon na kriminal na iyon ay isinama mismo ng Panginoong Hesus nung araw na yun. Pagkatapos nilang pare-pareho silang mamatay. Siyempre po yung tatlo na yun, si Jesus saka yung dalawang kriminal, ay pareho po silang namatay.
Pero yung pong isa ay pinangakuan ni Jesus na isasama sa paraiso. Ibig po sabihin, yung isa na yun na nagpakumbaba kay Jesus, na lumapit kay Jesus, sumampalataya kay Jesus, kinilala si Jesus na isang makapangyarihan at kayang magbigay ng buhay at kayang magligtas. Makiusap sa kay Jesus na isama siya, na siya ay alalahanin pag naghahari na si Jesus. Hindi lang yung pag naghahari na siya ang ipinangako ni Jesus, kundi ang sinabi ni Jesus sa kanya, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So ibig sabihin, bago pa nung time na yun natiyak ng lalaking ito, yung isang kriminal, ang kaligtasan. Bagamat siya ay masama, sabihin na nating mamamatay tao o kung gaano siya kasama nung time na yun, pero iniligtas siya ng Panginoon dahil nagpakupkup siya sa Panginoon, dahil sumampalataya sa Panginoon. Kailan siya iniligtas ng Panginoon? Agad-agad nung time na yun. O, tingnan natin kung gaano kahaba yung pag-uusap noong ni Jesus at noong kriminal na yun. Ano bang sinabi noong lalaki? Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ilang minuto po yun. Kung titingnan po natin, wala pang 5 minuto niya sinabi. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sabihin na po natin 5 seconds lang niyang sinabi ito kay Jesus. Tapos sumagot kaagad si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Halos nasa 5 seconds lang din yung sagot ni Jesus. Sabihin na natin yung conversation nila ay nasa 10 segundo lamang. 10 segundo lamang. At yet sa 10 seconds na yun, sinigurado ni Jesus ang kaligtasan ng kriminal na ito. Ay bakit siya iniligtas ng Panginoong Hesus? Ay siya naman ay kriminal, siya ay masama. Sapagkat ang taong ito ay inirespeto si Jesus, nagpakumbaba kay Jesus, nagpakalinga kay Jesus, at sumampalataya kay Jesus na siyang makapagliligtas sa kanya. Yun ang nasa puso ng lalaking ito. Umasa po sa kay Jesus. Kaya kahit siya'y masama, kahit siya'y makasalanan, kahit siya'y kriminal, nung time na yun, iniligtas po siya ni Jesus. At sa pamamagitan lang ng 10 segundo na pag-uusap nila, sinilyuhan ni Jesus ang kaligtasan. Iniligtas siya ni Jesus Christ. Kaya bago siya mamatay, naligtas siya. Actually, mas nauna pang namatay si Jesus Christ. Pero makakasiguro tayong isinama ng Panginoong Hesus ang lalaking ito sa kalangitan, sapagkat sumampalataya sa Panginoon. Kaya tayo, kapag tayo ay sasampalataya din sa Panginoon, anong dapat natin gawin para maging katulad din tayo ng lalaking ito, na bagamat masama siya, kriminal siya ay salarin, pero iniligtas siya at isinama sa paraiso ng Panginoon, isinama sa langit. Ano ba ang ating dapat gawin? So ganun din, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Aminin natin na masama tayo, makasalanan na tayo. Katulad ng lalaking ito, inamin niya na makasalanan sila. Ang sabi niya, pareho naman tayo. Ikaw at ako, ay parehong masama. Dapat talagang naandito tayo. Pero ang taong ito, wala siyang kasalanan. Ganun po ang sinabi niya. Kaya tayo man po, kung gusto nating maligtas agad-agad, aminin natin na makasalanan tayo. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Manampalataya tayo sa Panginoong Hesus. At tanggapin natin si Kristo sa ating puso. At yun, agad-agad maliligtas tayo. Pero pero ang kaligtasan ito ay para lang dun sa mga seryoso. Sa mga hindi seryoso, hindi pagkakalooban ng Panginoon ng kaligtasan. At kung titingnan natin yung lalaki na yun, mamamatay na. Seryoso siya sa paghingi ng tulong sa Panginoon. At sineryoso siya ng Panginoon. At yun namang isa, hindi siya naligtas. Bakit hindi siya naligtas? Sapagkat hindi siya nagpakumbaba, hindi siya humingi ng tulong sa Panginoon, hindi niya inamin yung kanyang mga kasalanan, kundi ininsulto pa niya si Jesus Christ. Kaya wala siyang napalang kaligtasan. Pero ang lalaking ito, na bagamat masama, inamin ang kanyang kasamaan at nagpakumbaba kay Jesus at hiniling kay Jesus na siya'y alalahanin at iligtas. At yun ang ginawa ni Jesus.
sapagkat siya man ay kasamang tinubos ni Jesus sa krus. Kaya lahat ng taong tinubos ni Jesus sa krus na sumampalataya kay Jesus, totoong sumampalataya, ay makakamtan ang 100% na kaligtasan. 100% po, hindi ng 9, kundi 100%. Gaano kabilis? Kasing bilis ng iyong pagsisisi sa Panginoon, kasing bilis ng pagtitiwala mo sa Panginoon na siya ang iyong tagapagligtas. Ngayon, saan po ba yung paraiso? Kasi sinabi po dito ay sa paraiso. Isasama kita ngayon din sa paraiso. Kung titingnan po natin, ang paraiso po ay nasa langit. Ito po yung langit. Binanggit din po sa Pahayag chapter 2 verse 7 ang patungkol sa paraiso. Sa verse 7 po ng aklat ng Pahayag, meron pong sinabi ang Panginoong Hesus. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung pakakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. So dito may binabanggit si Jesus Christ sa mga magtatagumpay ay pakakainin ng bunga ng punong kahoy na nasa paraiso. So alin po ba itong bunga ng punong kahoy na ito nakakainin natin? Binanggit din po ito sa Pahayag chapter 21, chapter 22. At ito po yung sinasabi, at ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan at ng kordero ng Diyos. Sa gitna ng lansangang yaon at sa dako rito ng ilog sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay. So, meron ditong binanggit na ilog na kung saan ay naandun yung punong kahoy ng buhay. Ay yung punong kahoy ng buhay ay nasa paraiso. Yung ilog ay yung punong kahoy ng buhay ay nasa tabing ilog. Yun. At yung ilog na ito ay nagmumula po sa trono ng Diyos. Yung binabanggit dito, nagmumula ang ilog na ito sa trono ng Diyos. At sa ilog na ito, sa magkabilang panig ng ilog ito, naandun ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, yung paraiso at yung kaharian ng Diyos ay iisa. Kaya yung binanggit ni Jesus Christ na dadalhin kita sa paraiso, sa langit dinala ni Jesus yung kriminal na yon na nagpakumbaba at nagsisi sa harapan ng ating Panginoon. Kaya naligtas po siya. Totoong naligtas po yun. Kaya gaano kabilis? Mabilis po siyang naligtas. At the matter of wala pang isang minutong usapan nila, iniligtas na po siya ng Panginoon. At gusto rin po ba nating maligtas ng katulad nito? Kinakailangan po mula sa puso ang iyong paghingi ng kaligtasan sa Panginoong Hesus. Ngayon, siyempre, yung kriminal na yun, wala nang panahon para mabuhay pa. Nung mamatay siya, dinala kaagad siya ng Panginoon sa kaharian ng Diyos o kaya sa paraiso. So tayo naman, kapag tinanggap natin ngayon ang kaligtasan, ay iingatan natin yung ating kaligtasan na tinanggap natin sapagkat hindi naman kaagad tayo mamamatay ng katulad niya. So mabubuhay pa tayo ng matagal. Pero ngayon mismo, kaya mong tanggapin, kaya mong magkaroon ng kaligtasan. Katulad nga ng lalaking iyon, na kriminal na iyon, nung oras na sabihin niya sa Panginoong Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Nung oras na yun, pinangakuan siya ni Jesus Christ na ngayon din isasama kita sa paraiso. Nung oras na yun, iniligtas po siya ng Panginoon. Nung oras na yun, bago siya mamatay, nakamta niya ang kaligtasan. Kaya mismo sa oras na ito, mga kapatid, kung gusto niyo maligtas, mismo sa oras na ito, pwedeng tanggapin niyo ang kaligtasan. Anong dapat niyo lang gawin? Katulad ng sinabi ko kanina, number 1, aminin natin na makasalanan tayo. Number 2, pagsisihan natin at talikuran ang ating mga kasalanan. Number 3, sumampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At number 4, papasukin natin si Kristo sa ating puso. Tanggapin natin si Kristo sa ating puso. At lahat kong nang sinabi ko na yan ay nasa Bible. Ang sabi sa Roma chapter 3 in verse 12, lahat tayo makasalanan, kaya dapat aminin natin na tayo makasalanan. Sa Gawa chapter 2 verse 38,
Ang sabi doon, pagsisihan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawarin. So yung palang pagsisisi at pagkalikod natin sa kasalanan, ito yung nagiging dahilan para tayo patawarin. At sabi naman po sa Juan chapter 3 verse 16, ang sabi doon, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang kung sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kinakailangan nating sumampalataya kay Jesus upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan at hindi na tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. At sabi rin ng Panginoong Jesus sa Pahayag chapter 2 verse 20, ako ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Ang sino mang duminig ng aking tinig at magbukas ang pinto, ako'y papasok. Si Kristo po ay gustong pumasok sa iyong puso. Ang kinakailangan mo lang ay pagbuksan mo siya. Sadyain mo na pagbuksan siya. Hindi siya papasok hanggat hindi ka nagdedesisyon buksan siya. Kaya pagbuksan mo siya at papasukin mo, papasok siya. Hindi mo man siya makitang pumapasok, pero yung espiritu niya ay papasok sa'yo. Yan po. At sabi sa unang Juan chapter 5 and verse 12, sabi doon, ang sino mang tinatahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sino po yung anak ng Diyos? Si Jesus Christ. Ang sino mang tinatahanan ni Jesus sa puso ay may buhay na walang hanggan. At sino mang hindi tinatahanan ni Jesus sa puso, walang buhay na walang hanggan. Yan po ang binabanggit sa unang Juan chapter 5 and verse 12, at ilalagay ko din po ito sa video ito. At sino man sa inyo na gustong maligtas sa oras na ito, sumabay lang po kayo sa maiksing panalangin na ito, at mismo sa oras na ito ay maliligtas ka. Sabihin mo po ang ganito, banggitin niyo po sa inyong mga labi, at upang ito'y makita ng ating Panginoon, sambitin niyo sa inyong mga labi, sabihin niyo po ang ganito: Panginoong Hesus, salamat po ng marami sa buhay na ipinagkaloob niyo sa akin. Inaamin ko po, Panginoon, na ako'y masama at ako'y makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa inyo at ako ay marumi. Ngunit pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga kasalanang nagawa mula pa nang magkaisip ako hanggang sa mga oras na ito. Linisin niyo po ako at hugasan ng iyong makapangyarihang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, dalahin ko, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking puso sa oras na ito at iligtas niyo po ako. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. O sa ngayon, tinanggap niyo na ang kaligtasan. Tinanggap niyo na ang buhay na walang hanggan. Amen.